Lord is gracious and merciful, slow to anger, and great in loving kindness. Ulitin ko ang verse na ito. The Lord is gracious and merciful, slow to anger, and great in loving kindness. Sa isa pang verse sa aklat ng Book of Hebrews, chapter 4, verse 14, sabi rito, therefore, verse 16, therefore let us draw near with confidence to the throne of grace, so that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Praise God. Ang Diyos sa magpala sa mga salita ng ating binasa. Uli natin sabihin amen. Praise God. Makakupo tayo sa oras na ito. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon, at sa gabing ito ay muli tayong narito para sa ating Panginoon, at para siya ay luwalhatiin, pasalamatan sa kanyang lahat ng kabutihan sa bawat isa sa atin. So sa oras na ito ay nais kong dumulog tayo sa mga salita ng ating Panginoon. Praise God. Tayo ba handa na mga kapatid? Sa oras na ito ay nais kong i-share sa inyong isang kaisipan. At last Sunday ay pinag-usapan natin ang isang paksa. Ito'y about very costly ransom. Isa ang pinakamahal na pangtubos na ibinigay dito sa ibabaw ng lupa. At ito ay hinigitan ang isa sa natala sa isang riches.com na website, na papanong ang isang isa sa pinakamayaman ay nakidnap ang kanyang anak, at ito'y tinubos sa halagang $135 million. Ngunit, salamat na lamang mga kapatid, higit pa sa roon ang ginamit na pangtubos ng ating Panginoon para sa bawat isa sa atin. How many can say amen to that? Dahilan, ang ransom na binigay doon sa taong yon ay para lang siya makalaya doon sa kidnapper na nag-kidnap sa kanya. And after that, yung $135 million ay naglaho na. Ngunit tayo ay hindi lamang tayo tinubos sa nag-captive sa atin. At magandang bigyan natin ng pansin ng mga bagay na yan sa mga susunod, kung paano tayo ay pinalaya mula doon sa nagbihag sa atin. Yan ay walang iba kundi ang dyablo at ang kasalanan at sa lahat ng mga bagay. So hindi lamang tayo basta nakalaya, kundi tayo ay tinubos, binayaran ng halaga ang bawat isa atin, at tayo ay lubos na malaya. Praise God. So naalala ko ang sinabi ng ating Panginoon sa aklat ng John chapter 8 verse doon sa verse 32 ay pinakita ron, you shall know the truth, pero yung sumunod na verse ay nagsabi ng ganito, sabi ron, sabi ng chapter 8 ng book of John, sabi ng ating Panginoon sa verse 31, so Jesus was saying to those Jews who believe in Him, if you continue in my words, then you are truly disciples of mine. And you will know the truth, and the truth will make you free. So pagkatapos ng ating Panginoon ay nangusap na sabi niya, sino mang makakilala ng katotohanan ay sila ay makakaranas ng kalayaan. At ang mga Hudyo ay nagreklamo sila, sabi niya, hindi kami anak sa pagkakasala, kami ay anak sa malaya. At sinabi ng ating Panginoon, dito sa sumunod na pangungusap, pinakita niya na ang tao ay alipin ng kasalanan. Pero ang verse 36, sabi ng verse 36,
So if the Son makes you free, you will be free indeed. Kapag kayo ay pinalaya ng anak, kayo ay lubos ngang malaya. Well, marahil hindi pa natin lubos na natatanaw na lubusan ang mga bagay kung saan tayo pinalaya ng ating Panginoon, and by the grace of God ay bigyan natin ng pansin ang mga bagay na sa mga susunod na gawain. So pinakita rito na sabi niya, kung ang sino man ay palayain ng anak, sila ay lubos nang malaya. They are totally free. Sila ay lubos na malaya. So alam nyo, maintindihan natin mga kapatid ang katubusan or rather ang ating kaligtasan. Ang ating kaligtasan ay lagi nating narinig. Ang kaligtasan ay libre. Ang kaligtasan ay walang bayad. Yes, mga kapatid, ang kaligtasan ay libre, pero ang kaligtasan po ay hindi mura. Dapat natin maintindihan. Ang kaligtasan ay tinanggap natin ng libre, pero bago natin ito natanggap, ito ay merong nagbayad muna. Merong nagbayad ng halaga na isang napakamahal na halaga, and that's the reason we believe, mga kapatid, na walang sino mang taong pwedeng maligtas sa kanyang sarili kung hindi niya kikilalanin ang manunubos sa kanya. So yun ang bagay na dapat na maintindihan. So dito ang kaligtasan ay magiging malinaw at maliwanag kapag naintindihan na merong tagapagligtas, merong bumili merong nagbayad ng ransom. At kung ang tao ay hindi makakaranas ng pagbabayad ng ransom na ito, tiyak ang tao ay mapapahamak at siya mismo ang magbabayad ng kanyang sariling kasalanan. Pero kung kanyang kikilalanin ang manunubos, ang tumubos ng kanyang kasalanan, then siya ay magiging malaya at siya ay maliligtas. So yan po yung idea ng tinatawag na kaligtasan ng mga tao sa panahon natin ngayon ay they are very confused about salvation. Patungkol sa kaligtasan na iniisip nila, siguro naman basta ako'y hindi ako manlamang ng kapwa, mabuhay ako ng parehas, mabuhay ako ng tama, ay sapat na yun na ako'y maliligtas. Well, diyan po nagkakamali ang mga tao. Dahilan ng tao, sa pasimula siya, ang kanyang direksyon ay may kahatulan na sa kanya. Siya ay mapapahamak. At kung hindi niya kikilalanin ang tagapagligtas, magtutuloy-tuloy ang direksyon ng kanyang buhay papunta sa kapahamakan. Ang tanging mag-i-intervene lamang ng kanyang buhay upang siya ay magkaroon ng tinatawag na crossroads sa kanyang buhay ay ang cross ng ating Panginoong Hesus. Diba? So makikita natin ang ganitong kabutihan at biyaya ng ating Panginoon. Now let's proceed sa ating paksa na pag-uusapan. Well, gusto kong bigyan natin ng pansin ang paksang grace and mercy. Grace and mercy. Ang biyaya at ang kahabagan. Well, you know, sometimes hindi natin alam how to differentiate between grace and mercy. At malimit, sa tingin natin, ito'y pareho. Pareho ang biyaya at ang habag. Well, dito natin maintindihan, mga kapatid, ito ay may kinalaman sa pagtubos na ginawa ng ating Panginoon. At ang ganitong bagay, so ginamit ko ang dalawang scripture. First ay ang 145 verse 8 ng Book of Psalms na nagpapakita roon ng nature ng Diyos. God's nature, sinabi roon ng verse na yon, the Lord is gracious and merciful. The Lord is gracious and merciful. Ito ay kalikasan ng Diyos. Ito, pag sinabing kalikasan, ay
ito mismo ang kanyang kalalagayan. Well, alam nyo, ang ating Panginoon ay meron siyang mga pangalang pinapahayag sa Old Testament. And usually, yung mga pangalan na pinapahayag ito ay kalikasan ng ating Panginoon. Yung pangalan niya ay yun siya mismo. Kung ano yung pangalan niya ay gayon ang kanyang kalikasan. So, pinapakita na kapag siya ang Diyos ay tinatawag na banal, so pinapakita rito ang kanyang nature, ang kanyang kalikasan bilang Diyos na banal. So, ang verse na ito ay nagpapakita na the Lord is gracious and merciful. Sa wikang Tagalog, pinapakita na ang Diyos ang Panginoon ay mapagbiyaya at puspos ng kahabagan, banayad sa pagagalit at dakila sa kagandahang loob. So pinapakita, ito ay kinote ng salmista, ng salmistang ito, at ito ay hango doon sa pagpapakilala ng Diyos kay Moses sa Book of Exodus chapter 32, if I'm not mistaken, na doon ay pinahayag ng Panginoon chapter 34 ng Book of Exodus. Yun ay sa panahon na ang Diyos ay nanaog doon sa bundok at ang Panginoon ay nagpakilala kay Moses at ipinakilala ng Diyos ang kanyang kalikasan kay Moses. At sabi ng Book of Psalms chapter 103 verse 7, ay sinabi ron, ang Diyos ay pinakilala niya ang kanyang daan kay Moses at ang kanyang mga gawa sa bayan ng Israel. So si Moses ay nakilala niya ang nature ng Diyos. Well, mga kapatid, napakahalaga, sa example na lamang, napakahalaga na makita natin o makilala natin ang kalikasan ng isang tao. At kapag nakilala natin yung kalikasan ng isang tao, alam mo kung paano mo siya pakikitunguhan. Tama ba, mga kapatid? Kapag nakilala mo ang isang tao, then ganito ang kanyang kalikasan, then alam mo kung paano siya pakikitunguhan. Nang ang Diyos ay magpahayag kay Moses at nakilala niya. So let's turn to the book of Exodus chapter 34. So ang Exodus chapter 34 ay nagpahayag ng ganito. So sabi niyan sa verse na ito, sa verse 6 ng chapter 34, verse 5, the Lord descended, o sa wikang Tagalog, ang Panginoon ay bumaba sa ulap at tumayong kasama niya at doon ay itinanyag ang Panginoon, tinanyag ang pangalan ng Panginoon. So, ang Panginoon ay nanaog doon sa bundok at ipinakilala niya ang kanyang sarili kay Moses. At sabi ng sumunod na pangusap, at sabi niya, next verse, at ang Panginoon ay nagdaan sa harap niya na itinanyag ang Panginoon, sabi niya, ang Panginoong Diyos na puspos ng kahabagan at mapagkaloob, banayad sa pagkagalit at sagana sa kaawaan at katotohanan. Yung salita diyan, ang Diyos na puspos ng kahabagan, so ginamit yung salitang dito sa wikang Ingles, the Lord God compassionate. Yung salitang compassionate ay yun din yung salitang merciful. Compassionate and gracious. So yung salitang mercy and grace, or grace and mercy, ay pinapakita na ito ay kalikasan ng Panginoon. The Lord God is compassionate or merciful and gracious, is slow to anger, and abounding in loving kindness and truth.
Alam niyo ba yung salitang compassionate? Kung bibigyan lamang natin ng kaunting diin ang salitang compassionate, ang pinapakita ng salitang compassionate dito ay yung salitang compassionate is a sympathetic siya, mapagbigay ng simpatya. Yung salitang sympathetic ay isang tao na laging nililingap niya ang tao at siya ay nagmamalasakit sa tao. Yung salitang sympathetic o nagbibigay ng sympathy. Sympathetic, at yung isa pang pinapakita rito, sympathetic consciousness of others. Alam niyo ba na gayon ang ating Panginoon? Ang ating Panginoon ay conscious siya sa kapakanan ng iba. Yan yung salitang compassionate. Sympathetic consciousness of others' distress. Siya ay nagmamalasakit o siya ay nag-aalala sa kalalagayan na dinadaanan ng iba. So, consciousness of others' distress together with a desire to alleviate it. So, yung pinapakita rito, ang ating Panginoon, yung salitang compassionate, siya ay magpagbigay ng simpatya at siya ay nag-iisip ng pinagdaraan ng hirap ng iba at siya ay merong pagnanasang yung kanyang naranasang hirap ay maalis sa kanya or sa isang bahagi ay mabawasan o magkaroon siya ng relief doon sa bagay na kanyang dinaranas. Yun yung salitang compassionate. Yun yung salitang merciful. Ang salitang, yung salitang merciful ay pinapakita sa ganitong bagay. So mamaya bibigyan pa natin ng mas ibang definition na mas magbibigay ng linaw sa bawat isa sa atin. Now, gusto ko muna tingnan ang definition na gusto kong bigyan natin ng pansin. Ewan ko kung pwedeng i-display or display sa ating sa live. Pero gusto kong i-share ang definition about grace and mercy. So this grace and mercy, ang salitang mercy is the act of withholding deserved punishment. So ibig sabihin, ang salitang mercy ay pinapakita rito ay ito ay isang paggawa ng Diyos na kanyang pigilan ang isang tao na dapat siya ay parusahan. Ulitin ko, ang isang tao na dapat siyang tumanggap ng parusa, ang pigilin ang parusang dapat niyang matanggap, ito ang nagpaglalarawan ng mercy. Nakuha niyo ba, mga kapatid? So mercy is the act of withholding deserved punishment. So kapag ang isang tao ay deserve siya sa punishment, ang pigilan, ang punishment na dapat igawad sa kanya, ang hakbang na ito, ang tawag dito is mercy. So yun yung salitang mercy. Mercy is the act of withholding deserved punishment. Ang grace naman, grace is the act of endowing unmerited favor. Ibig sabihin, ang biyaya naman ay isang paggawa ng pagbibigay ng isang bagay na ang tao ay hindi siya karapat-dapat sa bagay na yun. Yun yung pinapakita ng biyaya. Ang isang tao na hindi siya deserve sa isang bagay, at kapag siya'y binigyan ng bagay na yun, bagamat hindi siya deserve, ang tawag dito ay biyaya. So just hold on your mind ang dalawang definition na ito about mercy and grace.
So, mercy is the act of withholding deserved punishment, while grace is the act of endowing unmerited favor. So, kung ating pupuntahan at babalikan yung ating pinag-uusapan na kaisipang ito. Now, kung ating nakita na natin yung dalawang definition kanina at yung dalawang verse na binasa natin, so, ang salitang merciful ay pwede nating tingnan sa ganitong bagay. Tingnan natin muna ang aklat ng Book of Psalms, chapter 103, Psalms 103. Dito ay makikita natin paano ang Diyos, paano ipinakita ang kahabagan ng Diyos. Well, tandaan natin yung definition kanina na ang salitang mercy ay ang pagpigil ng dapat na deserve na judgment para sa isang tao. So dito sa aklat ng 103 starting verse 8. So ang verse na ito is almost the same doon sa verse na 145 verse 8 na binasa natin kanina. Sabi rito ng verse 8 ng 103. Tingnan natin. Basahin natin sa Tagalog. Sabi ng verse na yan, ang Panginoon ay puspos ng kahabagan at mapagbiyaya. So, muli makikita natin yung salitang kahabagan at mapagbiyaya. Banayad sa pagagalit at sagana sa kagandahang loob. So, muli kino-quote ang verse na ito from Exodus chapter 34 verse 6, kung di magkamali. So, ito yung panahon, ito mismo yung panahon na ipinapahayag ng Psalms of David na ito. Sabi ng verse 9, sabi niya, hindi siya nakikipag-alit na palagi, ni kanya mang tataglayin ang kanyang galit magpakailanman. So ito yung paglalarawan ng kalikasan ng Panginoon. Siya ay nagagalit, pero yung kanyang galit ay hindi niya pananatilihin na magtatagal at magpakailanman. Kundi, ang sumunod ng pangungusap ay nagsabi, siya ay hindi gumagawa sa alin ng ayon sa ating mga kasalanan, ni gumantiman sa atin ng ayon sa ating mga kasamaan. Well, alam natin mga kapatid, bawat kasalanan ay may karampatang parusa. Diba? Alam natin yan. Bawat kasalanan ay merong karampatang parusa. Kahit man dito sa ibabaw ng lupa ay ang isang taong nakapatay ay merong magkaibang digriyan. Kaya kapag ang tao ay hinatulan ng homicide, ay pwedeng ito ay kanyang napatay dahilan sa hindi sinasadya. Ngunit kapag ang isang tao ay hinatulan ng murder, ay ibang bagay ito. Dahilan ang murder, ibig sabihin, pinagplanuhan niya, ginusto niya talaga na kanyang patayin ang taong ito, so mas mabigat ang kanyang kasalanan. So, dito, allow me na basahin ko sa isang bahagi ng English para maipakita ko yung nais kong i-drive na point. He will not always strive, verse 9, with us, nor will He keep His anger forever. Hindi niya pananatilihin ang kanyang kagalitan magpakailanman. Dahilan ano siya? Siya ay mahabagin. He will not keep His anger forever. Verse 10, He has not dealt with us according to our sin. So yung Tagalog ay sabi niya, siya'y hindi gumagawa sa atin ng ayon sa ating mga kasalanan.
Well, kung ang Diyos, sinabi ng isang talata, if I'm not mistaken, ang chapter 130 ng Book of Psalms ay nagsabi ng ganito. Sabi niya, kung ang Panginoon ay magtatanda ng kasalanan, sino ang pwedeng tatayo sa kanyang harapan? Diba? Kung ang Diyos ay magtatanda, ibig sabihin, kung ang isang tao ay nagkasala, then sa susunod na panahon ay magkakamali naman siya, well, pwedeng maipon ang lahat ng mga bagay na kanyang kasalanan. At sabi ng Book of Psalms, sabi niya, if you, Lord, verse 3, if you, Lord, should mark iniquities, O Lord, who could stand? Sabi niya, kung ikaw, Panginoon, ay magtatanda ng kasalanan, ay sino ang makakatayo sa iyo? Tingnan nga natin sa Tagalog. Kung ikaw, Panginoon, ay magtatanda ng mga kasamaan, o Panginoon, sino ang tatayo sa iyo? Ibig sabihin, walang makakatayo sa kanya dahilan lahat ay kanyang hahatulan. Pero, sumunod na verse 4, ngunit may kapatawarang taglay ka upang ikaw ay katakutan. Ngunit merong tinatawag na forgiveness. So this forgiveness is based on His mercy. So balikan natin yung verse na yun. So siya ay hindi siya nakikipag He has not dealt with us according to our sins, nor rewarded us according to our iniquities. Verse 11, sabi ng verse 11, sa wikang Tagalog, sabi niya, kung paanong ang mga langit ay mataas kaysa lupa, gayon kalaki ang kanyang kagandahang loob sa kanila na natatakot sa Kanya. Kung gaano kalayo kataas ang langit sa lupa, ay gayon kadakila ang kanyang kagandahang loob sa bawat isa na natatakot sa Kanya. At sabi rito, so far as susunod na pangusap, gayong kalaki ang kanyang, o kung gaano, balik natin doon, verse 12. Kung gaano ang layo ng silangan sa kanluran, gayon inalayo niya ang mga pagsalangsang natin sa atin. So ito ang pagde-describe ng salmistang ito, kung paano ang tinatawag na paghihiwalay sa tao sa kasalanan. Ibig sabihin, kapag tiningnan ng Diyos ang tao, hindi niya tinitingnan ang tao sa nakasama ang kasalanan. Diba? Kapag tayo ay tumitingin sa tao, kapag yung tao ay merong nagawang isang bagay sa atin, hindi yung mukha niyang nakikita natin yung mga bagay na kanyang ginawa. Diba? At ganoon, pero sabi ng Banal na Kasulatan, inilalayo kung paano, gaano kalayo ang silangan sa kanluran. Ibig sabihin, on the opposite side, ay ganoon inihiwalay ang kasalanan doon sa makasalanan. Upang ang taong ito ay matanggap sa kabila na siya ay nakagawa ng ganitong bagay. Sabi rito, so ito ay paglalarawan ng kahabagan ng Panginoon. So sabi ng sumunod na verse 13, kagaya ng Ama, kung paano ang Ama ay naaawa sa kanyang mga anak, gayon naaawa ang Panginoon sa kanilang nangatatakot sa Kanya. So yung trato ng Panginoon sa tao, ay tinatrato niya ang tao na kanyang anak. Diba? Now, naintindihan natin dito, dahilan, iba ang trato natin sa ating anak kaysa sa ibang mga tao. Kapag ang isang bata o isang tao ay lumapit sa atin,
at meron siyang hihingi siya ng tulong, well, pwede natin siyang bigyan once, at pag muling lumapit, ay bibigyan natin, pero minsan nagsasawa tayo sa iba, sa ibang mga tao. Pero kapag ang anak ay lalapit, siya ay pagkakalooban natin, kahit ilan ang kanyang pangailangan, ay bibigay natin, basta ito ay kanyang pangailangan, dahilan merong siyang kaugnayan sa iyo. Do you get my point? Dahilan merong siyang kaugnayan sa iyo. Siya ay hindi ibang tao sa iyo. At naalala ko yung pangyayari doon sa alibughang anak. Sa kabila na ang anak na ito ay nagkasala, winaldas ang kanyang kayamanan na ibinigay sa kanya ng kanyang ama, pero nang siya ay dumating doon sa kanilang lugar, malayo pa yung anak, ay nang makita ng ama, ay naramdaman niya ang kanyang pagkagiliw at pagmamahal. At siya ang unang tumakbo upang kanyang salubugin ang kanyang anak at kanyang yakapin. At habang ang anak ay nagsasabi pa, Ama, nagkasala ako sa iyo, hindi na ako karapat-dapat tawagin yung anak. Pero walang bagay na narinig yung ama, kundi ang kanyang ginawa ay bigyan siya ng damit, bigyan siya ng panyapak, ibigay ang singsing sa kanya. So, dahilan, ano ang kanyang tingin sa taong ito? Hindi siya tiningnan na ibang tao. Tiningnan siya bilang anak. Well, napakahalagang makita natin ang ganitong pagtrato ng Panginoon. But take note mga kapatid, ang tinutukoy natin sa panahong ito, ay setting sa Old Testament. Dahilan merong malaking pagkakaiba ang setting sa Old Testament at sa New Testament. So, let's continue. So, kung paano ang ama ay nahahabag sa kanyang anak, ay gayon nahahabag ang Panginoon sa mga umiibig sa Kanya o natatakot sa Kanya. For He Himself, sabi ng sumunod na verse 13, at kung paano ang ama ay naaawa sa kanyang mga anak, gayon naaawa ang Panginoon sa kanila natatakot. Next verse 14. Sapagkat nalalaman niya ang ating anyo, kanyang inalala na tayo'y alabok. Ito yung pinapakita ko kanina, yung salitang compassion. Yung salitang compassion na meron ng ating Panginoon as a compassionate God, as a merciful God, ang kanyang tinitingnan ay yung kalalagayan natin na isang mahina. Bilang isang mahinang nilalang, bilang isang alabok, sabi rito ng verse na yan. Pinakita roon, for He Himself knows our frame, and He's mindful that we are but a dust. Alam niya, ang tao ay mahina, marupok. Nilalang ng Diyos, alam ng Diyos ang pagkalalang niya sa tao. Ang sabi ng banal na sulatan, nilalang ang tao na mas mababa kaysa mga anghel. Well, kung ang anghel nasa inyong espiritu ay nahulog sa pagkakasala, gaano pa ang isang nilalang na mas mababa kaysa anghel? At ito ay ang tao. At alam niya, nasabi niya, kung paanong kanyang kinikilala ang tao na siya ang kanyang frame, yung kalikasan niya. So He Himself knows our frame. Ano sa Tagalog yan? Sapagkat nalalaman niya ang ating anyo, kanyang inaalala na tayo'y alabok lamang. Masinin natin ang ilang bagay. You know, tingnan natin yung pag-apply ng Diyos ng kanyang kahabagan sa bayan ng Israel. Ito po ay nangyari na alam natin na ang Israel nang sila ay lumabas
mula sa Egypt. Nang sila'y lumabas mula sa Egypt, pagdating nila doon sa Mount Sinai, ay sila ay pinaghanda ng Panginoon at to cut the story short, alam natin na doon ibinigay ang 10 kautusan. At ang pinaka number 1 na utos, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos, huwag kayong maggagawa ng Diyos na inanyuan, yari sa katulad ng hayop, katulad ng 4 na paa. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos, huwag silang sasambahin. So yung unang mga kautusan sa 10 Commandments ay ibinigay ng Panginoon sa kanila. Ngunit, nang si Moses ay bumalik doon sa bundok, at habang ginagawa ng Panginoon ang 10 Commandments na isinulat sa 2 tapyas ng bato, na isinulat ng daliri ng Diyos, at nang matapos na ito, nang si Moses, after 40 days nang sila ay bumaba doon sa bundok, ay narinig niya ang hiyawan, ang mga tinig ng mga tao. Sabi niya, parang nagkakasiya sila, parang sigaw ng pakikipagdigma. Sabi niya, hindi ito sigaw ng pagdigma. Sabi ng Diyos, Moses, tingnan mo ang iyong bayan, madali silang lumihis sa aking mga salita. At ang makita ni Moses ang Israel, sila ay sumasamba sa guyang baka. As we know this story. Ang buong Israel ay sumasamba doon, at ang mas malala ang idol worship nung mga unang panahon, dahilan sila ay hubot-hubad, at merong ganitong senaryong nakita ni Moses sa kanila. At nang makita ni Moses yung tapyas ng bato, ay hinagis niya doon sa paanan ng bundok at nabasag. Ibig sabihin, that very moment, ang tipan nila sa Diyos ay nasira, nabasag. At nakita ni Moses na sila'y sumasamba, at ang ganitong kasalanan ay dapat patawan ng kamatayan. But anong ginawa ni Moses? Alam natin si Moses ay nakipag-ananalangin at kanyang sinamo ang Panginoon. At sabi niya, Panginoon, sabi ng Diyos sa chapter 32 verse 10, ay sabi niya, sabi ng Panginoon kay Moses, humiwalay ka at aking pupuksain ng minsanan ang bayan at aking lilipuling minsan. Basahin natin ang verse na yan. Ngayon sabi niya, bayaan mo nga ako upang ang aking pag-iinit, yung salitang pag-iinit ay ang kanyang galit, ay mag-alab laban sa kanila, at upang aking lipulin sila at ikaw ay aking gawing dakilang bansa. Ibig sabihin, gusto ng Diyos sa panahong yun, dahilan sa kanyang pagkagalit, dahilan sa kanilang pagsuway sa isa sa, at ito ay pinakamabigat na kasalanan, ang sumamba sa ibang Diyos. Ito, ang tawag dito ay pakikiapid, spiritually na pinapakita. So, sabi niya, humiwalay ka, aking pupuksain na minsan ang bayan. Lilipulin sila ng minsan. Ang kanilang ginawa is punishable by death. Dapat silang mamatay. And verse 11, hanggang sa pagpapatuloy si Moses ay namagitan sa Diyos. Sabi niya, Panginoon, hallelujah, wag mong anong sasabihin ng mga Egyptian kapag sila ay narinig nila na yung pinuksa ang iyong bayan.
At kapag narinig nila na sila ay pinatay mo sa ilang sasabihin nila, hindi sila kaya ng Panginoon dalhin doon sa lupain ng pangako. Sabi niya, alalahanin mo si Abraham, si Isaac, si Israel, na iyong mga lingkod, na iyong pinangakuan, that's verse 13, na iyong pinangakuan. At sabi niya, na iyong sinabi sa kanya, sa iyong pangako sa kanila, padadamihin ko ang iyong minhi, na kasing dami ng bituin sa langit, at kasing kapal ng bituin sa langit sa lahat ng kanilang lupain. In all this land of which I have spoken, I will give to your descendants. At sabi niya, ang lupain ito ay ibibigay ko sa kanilang mga anak magpakailan-kailan pa man. Dahil alam niyo ang sabi ng sumunod na verse 14, basahin natin. At pinagsisihan ng Panginoon ang kasamaan na kanyang sinabing kanyang gagawin sa kanyang bayan. This is now is the display of mercy. Ito ay pagpapakita ng kahabagan ng Panginoon, ang kanyang pigilan, ang kahatulan na dapat na deserve ang tao, deserve ang Israel na sila ay hatulan ng kamatayan. Nang ito ay pinigil ng Panginoon, dito niya dinisplay ang mercy. Nakukuha niyo mga kapatid, ito ang paglalarawan ng tinatawag na kahabagan. Tingnan niyo ang ilan sa mga talata na ating babasahin. Praise God. Tingnan natin ang aklat ng Job chapter 11 verse 6. 11 verse 6 ng book of Job. At ipinakilala nawa sa inyo ang mga lihim ng karunungan, pagkat siya ay masagana sa pagkaunawa. Talastasin ninyo, pansinin ninyo yung last phrase na gusto kong tingnan. Sabi niya, talastasin mo nga na nilalapatan ka ng Diyos ng kulang kaysa nauukol sa iyong kasamaan. Ito yung kalikasan ng Diyos, dahilan sa kanyang kahabagan, dahilan sa kanyang kaawaan. Well, kung ang minsan may mga taong nagdidisiplina o magulang na nagdidisiplina to the extent na ang kanilang anak na dinidisiplina ay napapatay nila. So, ngunit, ano ang kalikasan ng Panginoon? Dahilan siya'y mahabagin, dahilan ng Diyos ay mahabagin. Anong sabi diyan? Tandaan mo nga, talastasin mo nga, na nilalapatan ka ng Diyos ng kulang kaysa nauukol sa iyong kasamaan. Kung ang kasalanan ay dapat merong karampatang palo para sa kanya, well, hindi niya uubusin yung para doon, kundi kanyang siya ay magagawad lamang ng ilang parusa at siya ay hihinto na. Yun ang pag-display ng mercy. That's the display of mercy. Yan ang pagpapakita ng kahabagan. So sabi pa ng isang talata, ito ay prayer ni Ezra sa book of Ezra chapter 9 verse 13. Ezra 9:13, ang sabi niya ng verse na yan, ito ay prayer ni Ezra. Siya ay nagpasimulang mag-pray. Alam niyo ba, kung ilan sa inyo ay alam ang background nito for the sake na sa ilan na hindi pa alam ang ganitong eksena, ito ay sa panahon na ang Israel ay nakabalik sila galing 70 years
captivity. Ang Diyos ay nagalit sa kanila dahilan sila ay patuloy na sumuway sa mga salita ng Diyos at sila ay sumamba sa Diyos-Diyosan at hindi nila ginawa ang mga salita ng tipan at dahilan sa ganitong bagay ibinigay sila ng Diyos sa kamay ng mga kaaway. 70 taon na sila ay nagbayad ng kanilang mga pagsalangsang at di lamang basta gayon, sila ay inalis ng Panginoon mula sa pinakamainam na lupain na ibinigay ng Panginoon sa kanila. Ang verse 13 na itong sabi ni Ezra, at pagkatapos ng lahat na dumating sa amin, dahil sa aming masamang mga gawa, at dahil sa aming malaking sala, sa paraang ikaw na aming Diyos, ay nagparusa sa amin. Sabi ng praise na yan, sabi niya, at dahil sa aming malaking sala, sa paraang ikaw na aming Diyos ay nagparusa sa amin ng kulang kaysa marapat sa aming mga kasamaan at binigyan mo kami ng ganitong nalabi. Nakita nila na meron pa ring nalabi sa kanila. Imagine, kung ang Diyos ay pinarusahan sila at kung ang Diyos ay tumalikod sa kanila, dapat sana'y nalipol na ang Israel. Ngunit, hallelujah, tiniyak ng Panginoon na sila ay makakabalik sa lupain. Meaning to say, merong remnant na natira na nakabalik pa rin doon sa Israel at hindi sila binura ng Panginoon. Hindi sila inanilate ng ating Panginoon. Ito ay isa sa message na i-preach doon sa lugar ng Cagayan de Oro at ito'y pinapakita because of the covenant of salt ng Diyos sa Israel, kaya't sila ay na-preserve pa rin. Yung salitang covenant of salt ay pinakita na ang asin ay nagpe-preserve. So, yan ang dahilan bakit merong tinawag diyang binigyan mo kami ng ganitong nalabi sa English version, and have given us an escape remnant as this. So, yung tinatawag na remnant. Pero yung praise na pinakita rito, sabi niya, since you, our God, have requited us less than our iniquities deserve. Iyo kaming pinarusahan ng kulang kaysa sa aming nararapat na tanggaping kabayaran ng aming kasalanan. So mercy is the act of withholding deserved punishment. Now, tingnan natin ang isang bahagi pa. Dahilan, tinitingnan natin ito bilang paglalarawan. At kung ating papansinin, nang si David ay magkasala sa Diyos at kanyang pinabilang ang bayan ng Israel, ngunit mga kapatid, ang Diyos ay meron siyang utos sa kanyang salita na kapag bibilangin ang bayan, ay dapat bawat isang binilang ay magbibigay ng half shekel bawat tao. Yung half shekel na yon ay bilang kabayaran at yung makukuha nilang amount ay gagamit nila doon sa templo. Pero ang ginawa ni David ay basta niya lamang pinabilang ang Israel na hindi siya nagbigay ng tinatawag na ransom. Yung salitang yon, yung half shekel per person or per head na dapat ibigay sa bawat binilang ay hindi ibinigay ni David. At ayon sa tala ng Book of Chronicles, ang nabilang na kawal ay nasa 1.3 million. Ang kawal na kanyang nabilang. So supposed to be yung 1.3 million
ay dapat kung half shekel ay di-divide mo ito sa dalawa. So ibig sabihin nasa around nasa 650,000 na shekel ang makukuha na ibibigay dapat. At dahilan nito si David ang nagpabilang, so hindi niya ginawa ang ganitong bagay, so siya ay nagkasala sa harapan ng Panginoon. At nang siya ay magkasala, siya ay naramdaman niya sa kanyang puso na something wrong. Si David ay kagaya ng isang lalaki na nadaraman niya sa kanyang puso kapag siya ay merong bagay na nagagawa sa harapan ng Panginoon. Yun ay nakatala sa 2 Samuel chapter 24. So, nang siya ay puntahan matapos maramdaman ni David na meron siyang nagawang kasalanan, siya dumalangin sa Panginoon at sabi niya, Panginoon, alisin mo sa aking puso ang aking kasamaan. That's verse 10 in 2 Samuel chapter 24. Now, David's heart was troubled. Sabi ng atang puso ni David ay sinaktan niya. At pagkatapos na kanyang mabilang ang bayan at sinabi ni David sa Panginoon, ako'y nagkasala ng malaki. At sabi niya, sa aking nagawa. Ngunit ngayon isinasamo ko sa iyo na iyong pawiin ang kasamaan ng ayong lingkod sapagkat aking ginawa ng buong kamangmangan. Gayunpaman, alam natin mga kapatid, na nasusulat o dito sa ibabaw ng lupa, sabi ng kasabihan, ignorance of the law is not an excuse. Although hindi mo alam, although ginawa mo ito sa kamangmangan dahilan there is a violation, then bawat kasalanan ay merong pagpataw na kaparusahan. At dito ay dumating ang isang tao ng Diyos o isang propeta ng Diyos na si God kay David at kanyang pinuntahan si David at sabi niya, verse 12, sabi ng verse 12, o verse 11, sabi ng verse 11, at nang bumangon si David ay sa ikanumagahan, ang salita ng Panginoon ay dumating sa propeta God na tagakita ni David na nagsasabi, nasabi rito, ikaw ay yumaon at salitain mo kay David. Diba? Ganito ang sabi ng Panginoon, pinapaglagayan kita ng 3 bagay, pumili ka ng isa sa mga iyon upang aking magawa sa iyo. So ito yung ito yung punishment. Ito yung si David is deserved to be punished. Dapat siyang parusahan sa bagay na kanyang ginawa. At sabi niya, ito ang kaparusahan sa iyo. Mamili ka, isa dito, yun yung aking gagawin sa iyo. Sabi niya, sa gayay, tama ba yung binabasa natin? So, verse 13. Tama, verse 13. Sa gayon na paroon si God kay David at nagsaysay sa kanya, at nagsabi sa kanya, darating ba sa iyo? Ang pinakita rito, ang 3 pamimilian niya, sabi niya, magkakaroon ng 7 taong kagutom, yun ang una. Pangalawa, or kayo ay tatakas ng 3 buwan sa iyong mga kaaway. That's number 2. Sabi niya, ang pangatlo ay 3 araw ng salot ang daraan sa lupain. Ngayon, sabi niya kay David, mamili ka sa isa sa pinakitang yan. Anong pipiliin mo? 7 taong kagutom? O 3 buwan natatakas ang Israelita sa harapan ng kanilang kaaway? O 3 araw na salot? Can you imagine gaano ang karaming mamamatay sa 3 taong, o 7 taon rather, 7 taong kagutom. Ang 7 taon ay halos kasing katumbas ng nangyari
sa panahon ni Joseph. Di ba? Dahilan kung walang Joseph na ibinangon ng Panginoon, kahit ang mga mamamayan ni Israel, ang mga anak ni Jacob, even Jacob, ay pwedeng mamatay. Dahil sa tindi ng kagutom na nangyari. Pero, so, you can imagine that. 7 years of famine, ibig sabihin, halos walang matitirang Israel kapag ganito ang nangyari. 7 years of famine. 3 buwan natatakas sa kaaway. So, gaano karami ang mamamatay kapag 3 buwan sila na tumakas sa kanilang kaaway. Kay Josue pa lamang, 1 araw pa lang, 36 ang nalagas sa kanila. Pero imagine mga kapatid, tandaan ninyo, ang ay mga taong mahina, yung nasa lugar ng ay. At hindi sila ganun kasing lakas at kakaunti lang sila. Pero kapag ang kaaway ay dumaluhong sa kanila at 3 buwan na sila ay tatakas, gaano karaming mamamatay. O kaya naman 3 araw na salot. Well, si David ay nasa gipit na kalalagayan, hindi niya alam kung ano ang kanyang pipiliin. Wala siyang pwedeng piliin, lahat ay worse. Pero sabi ng verse 14, then David, at sinabi ni David kay God, ako'y nasa totoong kagipitan. Hindi niya alam kung saan siya susuling. Pero sabi niya, ako'y nasa totoong kagipitan. Mahulog tayo ngayon sa kamay ng Panginoon. Ibig sabihin, bayaan ng Panginoon na lamang ang magpasya. Mahulog tayo sa kamay ng Panginoon. Siya na lamang ang magpasya. Wala akong alam kung paano ako mamimili. Mahulog tayo ngayon sa kamay ng Panginoon sapagkat ang kanyang mga kaawaan ay dakila at huwag akong mahulog sa kamay ng tao. Sabi ni David, let us now fall into the hand of the Lord. Pinapaubayan niya na ang kapasyahan sa Panginoon. Pero ang kanyang pagkakilala sa Panginoon, for His mercies are great. For His mercies, ang kanyang mga kahabagan ay dakila at huwag akong mahulog sa kamay ng tao. Nang sinabi ni David ang ganitong bagay, ginawad ng Diyos ang kaparusahan. Ang salot ay nagpasimula ng umaga at nagpatuloy hanggang sa parang gumagapang ito. At sabi ng verse sa verse 15, sabi ng verse 15, sa gayoy nagsugo ang Panginoon ng salot sa Israel mula sa umaga hanggang sa takdang panahon at namatay sa bayang mula Dan hanggang Beersheba. So, kung titingnan natin ito sa mapa, ito ay parang lugar na kanyang pinapakita na yun ang nilakaran ng salot. Mula umaga hanggang sa takdang panahon, mula Dan hanggang Beersheba, ay maraming namatay. At sabi, ang mga namatay doon ay dinescribe ng banal na sulatan na napakarami. At sabi ng sumunod na pangungusap, sabi rito, sumunod na verse 16, at ng anghel ng Panginoon, at nang iniunat ng anghel ng Panginoon ang kanyang kamay sa dakong Jerusalem upang gibain, ay nagsisi ang Panginoon sa kasamaan. Ibig sabihin, kanyang itinigil ang calamiting ito. Ang Panginoon ay nagsisi sa kanyang tinigil niya
at sinabi sa anghel na lumilipol sa bayan, sabi niya, siya na. Ibig sabihin, tama na. Ngayon, itigil mo ang iyong kamay at ang anghel ng Panginoon ay tumigil doon sa giikan ni Arauna na Jebuseo. Ito ay sa lugar ng Jerusalem. Now, mga kapatid, kung ating papansinin ang ganitong bagay, it's almost from morning until perhaps hanggang bago mag-alas 3 ng hapon. Dahilan sa panahon ng alas 3 ng hapon, ito yung panahon ng evening sacrifice at ito yung panahon na si David ay nag-offer sa Diyos. At kanyang sinabi, dahilan inutusan siya ni God na mag-offer doon sa threshing floor. At doon ay kanyang sinabi niya, bibiling kong lugar na ito. At sabi niya, wag na mahal na hari, bibigay ko lamang sa iyo. Sabi niya, hindi kinakailangan. Kinakailangan kong bilhin ito, kung anong presyo nito, yun ang aking babayaran. Dahil hindi ako magbibigay ng alay sa Panginoon na walang halaga. Dahilan, nakita niya, meron siyang pagkakasala nang hindi niya ibigay ang ransom sa bawat anak ni Israel. So anong nangyari? Ang salot ay hindi tumagal ng 3 araw, kundi tumagal lamang ng halos kaunting panahon. At ang namatay ay sinabi rito ng banal na sulatan ay 70,000 men of the people from Dan to Beersheba. So makikita natin ang biyaya o ang tinatawag na kahabagan ng Panginoon ay ang kanyang pagpipigil ng kanyang kagalitan at paggagawad ng kaparusahan sa isang tao na siya ay marapat gawaran ng kaparusahan. That's what mercy is. Pero tingnan natin ang ilang bahagi, mga kapatid. So, nakita natin ang senaryong ito sa Old Testament. Ang mga pangyayari na sinight natin. Pero, ang biyaya, sa kabilang bahagi naman, ang salitang biyaya ay ang pagbibigay ng isang bagay na ang tao ay hindi siya deserve. Yung kabutihan na ibibigay sa kanya na hindi siya deserve. So yun yung pagkakaiba ng mercy and grace. Ang mercy ay dapat kang hatulan, dapat kang parusahan ng ganito, pero kanyang pipigilin at hindi ibibigay ang nararapat na bagay. Ang biyaya naman ay pagpapakita ng kabutihan na ibibigay sa iyo na hindi ka deserve sa bagay nito. Hindi mo ito, hindi ka karapat-dapat, pero ibinigay sa iyo ang napakalaking biyayang ito o ang kagandahang loobin na ito. At yun ang paglalarawan ng biyaya. Now, tingnan natin. Isa sa larawan na pinapakita ng Book of Genesis, chapter 6. Genesis chapter 6, verse 8. Tandaan ninyo, tingnan natin ang bahaging ito. At maintindihan natin ano ang nangyari sa panahon ni Noah. Sabi ng verse 8, ano sabi diyan? Datapwat si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. Si Noah ay nakasumpong ng biyaya. Ginawaran ng Diyos si Noah ng biyaya ng Diyos. What is grace? Undeserved. Isang bagay na tinanggap mo. Ano sabi doon na pinapakita? Grace is the act of endowing unmerited favor.
Isang favor na ibibigay sa iyo na kailanman hindi ka deserve, hindi ka karapat-dapat bigyan. At ito ay paglalarawan. Ano yung biyayang iyon na ibinigay ng Diyos kay Noah? Naligtas ang kanyang buong sambahayan. And besides that, anong sinasabi rito ng sumunod na verse? So, Noah found favor in the eyes of the Lord. Verse 9. Anong sabi ng verse 9? Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at sakdal. Noong kapanahunan niya, si Noe ay lumakad na kasama ng Diyos. Well, hangang-hanga tayo mga kapatid sa buhay na ito ni Noah. Sabi rito, Noah was a righteous man. Tingnan natin sa English. Noah is a righteous man, matuwid na tao, at ang sumunod dito, blameless. Totoo ba na si Noah ay blameless? Tingnan niyo ang sumunod na pangyayari after the flood. Si Noah ay nalasing ng alak at siya ay nahubaran doon sa kanyang tolda. Well, nang Diyos ay sabihin si Noah ay matuwid, siya ay blameless, it is on the basis hindi sa kanyang gawa, kundi sa biyaya ng Diyos. That's grace. It's undeserved favor. So nang tingnan ng Diyos si Noah, blameless, walang kapintasan, matuwid na tao. Well, sinong tao na hindi nakakasala? Yan ang sinabi ng Banal na Kasulatan. Sinong matuwid na tao na hindi nakakasala? But in the eyes of the Lord, Noah found grace or favor in the eyes of God. At dahilan si Noah ay nakasumpong ng biyaya ng Diyos, tiningnan siya ng Diyos na matuwid at walang kapintasan sa kanyang paningin. Because of grace. So I hope makikita natin ang pagkakaiba ng habag at awa. Ang habag ay ang pagpigil ng galit ng Diyos na deserve sa tao. Ang biyaya naman ay pagbibigay ng magandang bagay na hindi rin siya karapat-dapat. But brothers and sisters, that's the setting sa Old Testament. Pero sa ilang sandali ay gusto kong tingnan natin merong pagdating ng bagong tipan, ang habag at awa ay naging mas masagana. Alam niyo ba yan mga kapatid? Kung nakita natin ang ganitong biyaya at habag ng Diyos in the Old Testament, praise God, hindi mo ito pwedeng sabing i-multiply mo, hindi mo ito i-multiply sa 2 o sa 3, i-multiply mo ito hindi lang sa 10, hindi sa 100, i-multiply mo ito in 1,000,000 times. Ganon ay hindi pa kayang abutin ang napakalaking biyaya ng Diyos pagdating sa bagong tipan. Iba ang habag at awa. Kaya nga doon sa verse na binasa natin sa Book of Hebrews, chapter 4, verse 16, sabi niya, let us draw near with confidence to the throne of grace so that we may obtain so that we may receive mercy and find grace to help in times of need. Ikaw ay lumapit na merong buong pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya. At yupang sabi niya,
upang tayo magsitamo ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Ang kahabagan ay ito ang siyang magiging daan para ang tao ay mapatawad. At ang biyaya naman ang siyang tutulong sa kanya na gumawa ng bagay na nararapat. Now, tingnan natin. Alam niyo, sabi ng Book of John chapter 1, verse 17. 1:17 ang Book of John. Ano sabi diyan? Sa Tagalog, sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moses ang kautusan, ito sa Old Testament, ngunit ang biyaya at katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Jesucristo. Ginamit doon yung salitang ang biyaya at katotohanan. Ang pinapakita rito ay ang pagdidisplay ng masagana at buong biyaya ng Diyos. So, pinakita riyan yung salitang grace and truth. Pinapakita rito yung full, kung sabihin pa natin, yung full extent. Dahilan ng biyaya na pinakita doon sa Old Testament ay, well, mga kapatid, nakita na natin kung paano ang Diyos na nahabag sa Israel at pinatawad sa kanila. Paano pinakita ang habag na ito. Pero, ang kahabagang yon ay hindi nakita in full extent. But, nang dumating ang ating Panginoong Hesukristo, siya ang nagdala ng buong biyaya para sa mga tao. Dinala niya ang kabuuan. At sinabi ng ating Panginoon na parito ako hindi para sirain ang kautusan, kundi para tuparin. At sabi niya, walang kudlit, walang anumang salita na mawawala sa kautusan, kundi ang lahat ay kanyang tutuparin. In its fullness. In its fullness ay kanyang ibibigay ang ganitong bagay. Na mga kapatid, tingnan natin ang isang bahagi rito. Well, ang ating oras ay hindi sasapat, pero just tingnan natin ang view na ito ng Book of Ephesians. Book of Ephesians chapter 1 starting verse 7. Pahintulutan niyo, basahin natin muna sa English. Sabi rito, in Him we have redemption through His blood. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. Now, tandaan natin, mga kapatid, ang tinatawag na plan of redemption. Ang plan of redemption, ito ay plano ng Diyos, pero sa plan of redemption, kinakailangan ng ransom money. Kinakailangan ng pangbayad. Dahilan kung walang pangbayad, walang redemption magaganap. Naintindihan niyo ba, mga kapatid? There will be no redemption without a ransom to be paid. Kung hindi mababayaran ng ransom, walang redemption mangyayari. So that's the reason dito natin maintindihan ang kaligtasan.
ang kaligtasan na hindi ito pwedeng matamo ng tao without na wala ang Kristo. Wala siya kay Kristo. Ang katubusan, ang kaligtasan na pwede niyang maranasan ay hindi pwedeng ihiwalay kay Kristo. Dahilan si Kristo lamang ang nagbayad ng halaga. So tandaan natin, redemption will become possible because of the ransom. At yung ransom na ito para maibigay ang bayad, nakikita natin, merong munang, upang maisakatuparan ng redemption ito, ay kinakailangan yung tinatawag na ang napakalaking pag-ibig ng Diyos. Ang napakalaki at napakasagana, napakadakilang pag-ibig ng Diyos na kanyang ibubuhos. So, ngayon, nang ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig, well, ang paglalarawan ay ganito. Kagaya ng kasabihan, a coin has two sides. Diba? Ang bawat coin ay mayroong dalawang mukha. Kung ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay ay kagaya ng coin, ang dalawang mukha nito ay ang habag at biyaya ng Diyos. This grace and mercy ang siyang naging daan upang yung pag-ibig ay ma-display. Now, tingnan natin ang sunod na sabi riyan. So, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace. Ginamit na ngayon yung salitang not just only grace, diba? Hindi lamang biyaya, kundi ginamit na yung salitang kayamanan ng kanyang biyaya. It's not just grace. It's not just grace. Just imagine this. It's not just grace, but the riches of His grace. The riches of His grace. At ang sumunod na pangusap ng verse 8, tingnan niyo yung verse 8. The riches of His grace which He lavished on us in all wisdom and insight. Sa ibang version, yung Ephesians 1 verse 8 na yan. The riches in which, sa King James Version, ginamit naman, wherein He has abounded toward us. Na kanyang pinasagana sa bawat isa sa atin. Which He lavished, sa ibang version, lavished upon us in all wisdom and insight. Alam niyo ba yung salitang abounded na ito or lavished sa Greek word, kung pwede kong pahayag sa inyo yung Greek word na ito. Yung Greek word na pereseu. Pereseu, yung salitang lavished or pinasagana sa atin. Ang ibig sabihin niya ng yung salitang lavished na yan sa NASB version, it is to be over and above. Ito ay to be over and above, to be superfluous. Yung salitang superfluous, ang pinapakita rin yun is unnecessary, especially through pinapakita rito, being more than enough. Higit pa sa sapat.
More than enough. Yung biyayang ito na pinasagana, yung habag na ito at biyaya na pinasagana sa pamamagitan ng ating Panginoon, ginamit doon, it is more than enough. Higit pa sa nararapat. At ang pinaka nagustuhan kong isang meaning nito na pinapakita, to exist in full quantity. Ito ay lumitaw sa isang punong o yung pinakapunong sukat niya. Yung dapat, ibig sabihin, ang ipinaranas ng Diyos sa Old Testament ay katiting lamang ng kanyang biyaya. Katiting pa lamang ng kanyang habag. Amen? Ulitin ko mga kapatid, ang pinakita ng Diyos sa Old Testament ay katiting pa lamang ng kanyang habag at ng kanyang biyaya. Ngunit, nang si Kristo ay dumating, it is in full measure. Buong sukat na kanyang ibinuhos. Well, hindi ito kayang sukatin. Ang awit na nagsasabing the love of God, kahit man ang mga sanga ng punong kahoy ay gawing panulat at ang buong karagatan ay gawing tinta, ay mauubos na lahat ng tubig sa dagat para maging tinta, ay hindi kayang i-display, hindi kayang sabihin, isa-isay ang pag-ibig ng Diyos. Dahilan hindi ito kayang masukat. Pero ginamit yung salitang in full quantity. Kanina, narinig natin yung salitang kapag ang Diyos nagparusa ay kulang kaysa nararapat. Di ba? Ibig sabihin, nagpaparusa siya. Pinaparusahan niya yung dapat na may sala. Ginagawaran niya ng kaparusahan ang isang may sala. Pero paano i-display ang masaganang biyaya sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo? We don't have enough time, but I just want to, gusto kong basahin yung isang pangyayari doon sa isang babaeng nahuli in the act of adultery. Well, ang babaeng ito ay nahuli sa akto. Dapat siya ay mamatay at dapat siya ay batuhin hanggang sa siya'y mamatay. Yun ang sinasabi ng batas ni Moses. Ngunit, dinala siya sa harapan ng Panginoon at tinatanong kung ano ang dapat na gawin sa babaeng ito. Hindi siya kumikibo. Well, kilala nila ang Panginoon na ang lagi niyang kasama yung makasalanan. Well, niisip nila na ang taong ito ay tsak ipapardon niya yung babaeng ito at kapag ginawa niya ito, magkakaroon tayo ng pagkakataon sa kanya para siya ay usigin natin dahilan mali ang kanyang ginawa. At sinabi niya, anong gagawin mo sa babaeng ito? Hindi siya kumikibo. Sumulat siya sa lupa. Pinepress siya ng mga Pariseo. Ang sabi ng kautusan ni Moses, dapat siyang mamatay, batuhin hanggang sa siya'y mamatay. Siya'y tumayo. At sinabi niya, sino sa inyong walang kasalanan ay kumuha ng bato, batuhin ang babae niya. Isa-isa sila ay nakaramdam ng konsensya sa kanyang puso. Hindi sila karapat-dapat, alam nila may kasalanan sila. Convict sila ng kanilang puso at isa-isa silang nag-alisan. At alam niyo, sabi ng verse 10, sabi rito, verse 9 ng chapter 8, nang marinig nila ang mga salitang ito, ay isa-isa silang nag-alisan. John 8, verse 10, verse 9. When they heard it, they began to, sabi ng Tagalog, nang marinig nila ito,
ay nagsialis na isa-isa na nagsisimula sa mga matanda hanggang sa pinakabata. At iniwang mag-isa si Jesus at ang babae na kinaroroonan nito sa gitna. At tinanong siya, at inumunat si Jesus at sa kanya sinabi, "Babae, saan sila nangaroon? Wala bagang taong humatol sa iyo?" At sabi ng Panginoon sa kanya, "Hindi ka ba nila hinatulan?" At ang babae sumagot at sinabi niya, "Walang sino man, Panginoon." At sinabi ni Jesus, "Ako man ay hindi rin hahatol sa iyo. Humayo ka ng iyong lakad. Mula ngayon, huwag ka nang magkasala." Well, ito ang pagkakaiba, mga kapatid, sa Old Testament at sa New Testament. Sa Old Testament ay papatawan siya ng kaparusahan pero kulang. Pero dito, siya ay pinawalang sala. Ito ang pagkakaiba. And that's the reason, mga kapatid, ang biyaya at habag na iginawad sa panahon ngayon, ang isang nagkasala ay pwedeng pawalan, pwede siyang i-justify. Maranasan, praise God, ang justification. Well, nating oras ay hindi magiging sapat, pero gusto kong bigyan ng pansin ang ganitong bagay. At isang talata ang gusto kong basahin o isang pangyari sa buhay ni Apostol Pablo. Sa 1 Timothy chapter 1 verse 12 to verse 16. Ang sabi rito ng verse 12, dito natin makikita paano ang pagdi-display ng mercy and grace. Verse Verse 11, ayon sa ebanghelyo ng kaluwalhatian ng mapagpalang Diyos na ipinagkatiwala sa akin. Now, pansinin ninyo, si Apostol Pablo ang nagsasalita rito, pero siya ay pinagkatiwalaan ng ebanghelyo. Tuloy natin. Ako'y nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpalakas sa akin kay Kristo Jesus na Panginoon natin, sapagkat ako'y inari niyang tapat. Well, alam natin, ang sumunod na pangusap ay nagsabi, inari niyang, anong sabi rito? Sa English, He considered me what? Faithful. He considered me faithful. At and putting me into the service. Inilagay niya ako sa paglilingkod sa Kanya. Pinagkatiwalaan niya ang taong ito. Sa kabila ng verse 13, bagaman ng una ako'y naging mamumusong, manguusig, nag-aalipusta. Diba? Siya yung nagda-drug sa mga tao para sila ay i-blaspheme ang pangalan ni Jesus. Gayon may, kinahabagan ako. Gayon may kinahabagan ako sapagkat ya'y ginawa ko sa di pagkaalam, sa kawalan ng pananampalataya. Well, mga kapatid, di ba sabi ni David, ginawa ko rin yun dahilan sa kawalan ng kaalaman. Pero yet siya ay ginawaran ng Diyos ng kaparusahan. Pero ang lalaking ito, bagamat ginawa niya ito, ang ganitong bagay, sabi niya, sapagkat ginawa ko sa di pagkaalam, sa kawalan ng pananampalataya, next verse, at totoong sumasagana ang biyaya ng ating Panginoon na nasa pananampalataya at pag-ibig na pawang kay Kristo
Jesus. Now mga kapatid, sa verse na ito na ating mababasa, both mercy and grace was displayed to this man, Paul. Ang parehong habag at biyaya ay i-display kay Paul. Na siya ay mamamusong, siya ay mag-uusig, persecutor, violent aggressor, yet it was shown mercy because I acted ignorantly in unbelief. And the grace of our Lord was more than abundant. And the grace of our Lord was more than abundant with the faith and love which are found in Christ Jesus. It is trustworthy statement, deserving of full acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, among whom I am the foremost of all. Totoong sinasabi ng kasulatan, siya'y naparito para sa mga makasalanan, ngunit ako ang pinaka makasalanan sa lahat nila. Now mga kapatid, dito dinisplay ang biyaya at kahabagan. Hallelujah. In full measure, at full extent, ay dinisplay. Praise God. At ang sukat na ito ay hindi natin kayang maabot. Pero, pinakita sa bawat isa sa pamamagitan ng ating Panginoon ng kanyang maialay ang kanyang buhay, maging available ang redemption, or rather, maging available ang forgiveness, ang kapatawaran ng kasalanan mula noon. Hallelujah. Praise God. Ang bawat isa na lalapit sa Panginoon, ang kanyang buong kasalanan ay pwedeng maglaho ng lahat. Burahin ang lahat ng mga bagay na naka-account sa Kanya. Dahilan, ang tawag dito ay ang full measure ng biyaya at ng kahabagan ng Diyos. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Palakpakan natin siya sa oras ito. Tayo tumayo sa oras na ito, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Dakila ang biyaya ng ating Panginoon. Hallelujah. Awitin natin yung awit na yan. Great is your mercy toward me. Your loving kindness. Hallelujah. Amen. Blessed be the name of Jesus. Tayo mo ko sa oras ito. Yes, Lord God. Nakikita, Panginoon namin, ang isang napakasaganang biyaya na yung pinagkaloob sa amin sa huling mga araw. Kung aming ikukumpara ang iyong pinakita sa lumang tipan, ay halos kami ay namamangha, Panginoon, sa iyong ginawad na biyaya, kaawaan at kahabagan sa iyong mga lingkod, Panginoon Diyos. Sa kabila na napakabigat na mga kasalanan na kanilang nagawa, ngunit Lord God, meron sa iyong pagpapatawad. Ngunit ngayon ay nakita namin ang isang larawan, Panginoon, nang matapos ang iyong bugtong na anak ay ibigay ang kanyang buhay. Hallelujah. At gawin ang lahat ng mga bagay na Lord Jesus, ang buong sukat ng iyong biyaya ay binuhos mo sa ibabaw ng sanlibutan at nagkaroon, hallelujah, ang bawat isa ng pagkakataon, hindi lamang mapatawad ang kanilang kasalanan, kundi sila ay ariing ganap, Panginoon, mapawalang sala, na tila ang kanilang mga buhay ay hindi sila nagkamali kahit kailanman. O napakadakilang biyaya na yung pinakita sa bawat isa na yung mga anak. Hallelujah. Oh, blessed be the name of Jesus. Amang Diyos,
kami ay nagpapasalamat sa iyo sa iyong mga salita na iyong pinagkaloob sa amin. Iyong pinapakilala sa amin, Panginoon, ang isang dakilang biyaya at dakilang habag na iyong ipinamamala sa aming kapanahonan. Dalangin ko, Panginoon, bayan mong ito ay patuloy na makilala ng iyong mga anak sa uling araw nito. Makita namin, Lord, ang buong larawan na iyong nais na ipakita sa bawat isa amin. O Panginoon Diyos, salamat. Bagamat kami ay nakakarinig ng iyong biyaya at ng iyong kahabagan, ngunit kung magkaminsan, Lord, ay hindi namin ito na-differentiate kung alin ang habag, alin ang biyaya. Ngunit Diyos, hallelujah, nagawa mong ipakita sa iyong mga salita, Panginoon, anong klaseng habag at biyaya ang iyong ipinapasagana at ibinibigay sa iyong mga anak. Ito'y pinasagana mo, tinawag mo itong kayamanan ng biyaya sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. O Lord God, ang aming naranasang biyaya ay katiting pa lamang, Panginoon, at meron pang napakasaganang bagay na naghahantay sa iyong mga anak sa uling araw nito. O Panginoon Diyos, hallelujah, dalangin ko, Lord, ang banal na Espiritu ang siyang magturo sa amin, magpahayag sa amin, magpakilala sa amin gaano kalaki ang napakasaganang biyayang ito at ano ang kahabagan na aming tinanggap mula sa iyo. O Lord God, I pray that the Holy Spirit ang siyang magpaunawa sa bawat isa amin, ang siyang mag-unveil, Lord, ng iyong mga salita. Lead us into all the truth, Lord. Ayaakayin mo kami sa lahat ng katotohanan at bayaan mo, Panginoon, na walang anumang bagay na pwedeng makapaghiwalay sa iyong mga anak, O Diyos, sa iyong pag-ibig. Hallelujah, sa pag-ibig na kay Kristo Jesus, sapagkat ito ay totoong napakasagana. Walang kasalanan na pwedeng tumayo, hallelujah, doon sa iyong banal na dugo, Panginoon, as long na kami ay mananampalataya at kikilalanin ang iyong napakasaganang biyaya sa amin. Lord, pagpalain mo mga salita mo sa puso ng iyong mga anak at bayan mo, Lord God, na sa aming pagtatapos sa gabing ito ay baunin namin ang iyong mga salita, Panginoon. Patuloy naming bulay-bulayin at aming tingnan gaano kasagana ang iyong biyaya at ang iyong kagandahang loob sa bawat isa. O Panginoon, ingatan mo kami sa aming pag-iwalay at ibalik mo muli kami na mayroong kalakasan at kagalakan at alab sa mga puso ng bawat isa amin na naglilingkod sa iyo, Panginoon, na walang anumang paraan upang, hallelujah, kami ay maiwalay sa iyong harapan dahilan sa napakasaganang biyaya mo sa bawat isa amin. Sa iyo, sumaiyo ang karangalan, ang pagpapasalamat at ang buong pagdakila sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Praise God. Shall we say amen? Ating palapakan natin, Panginoon, sa oras ito. Shall we say praise the Lord? Praise God. Purihin ang pangalan natin, Panginoon. At sa ating pagtatapos,